Hey guys, what's up? My name is Shanwin and today, tara, pag-usapan nga natin itong ni-raise ni Raffy Tulfo, ni Idel, na PD 603 under Article 77. Dito daw kasi nakadefine yung meaning ng PTA. Okay, ang definition ng PTA. Now, the question is here, naintindihan niya ba yung definition as per Article 77? So ito ay kinonstrue ni Senator Pia Cayetano for him to understand. It's like a battle of understanding the word domicile and residence. No? Halika, puntahan natin si Idel at saka si Senator Pia. You don't need to know. Okay. Ako nang bahala. Yes, Mr. President. PD 60. Okay, tandaan nyo, siya ang nag-raise ng PD 603. 603, December 10, 1974, dinefine ang meaning ng PTA. At no... And then guys, dito rin, may kita nyo yung difference kung paano niya naintindihan kung ano ang naging definition ng PTA under PD 603, section, Article 77. Okay? Nowhere here na nagsasabi ang PTA pwedeng mangolekta. And again, if we're going here, no, basahin nga natin, no, bigyan natin ng isang pasada to. So Article 77, Parent Teachers Association. Ayon nga rito, every elementary and secondary school shall organize a Parent Teacher Association. Again, the word shall. Association for the purpose of providing a forum. Ano po ba ang forum? No? Sa mga hindi po pa familiar sa word na forum, ito po ay ibig sabihin a place, meeting, or medium where ideas and views on a particular issue can be exchanged. So normally, pagka nagkakaroon po ng forum, magre-raise po tayo ng mga issues na dapat po natin bigyan ng mga resolution. Okay? Going back to this article for the discussion of problems and their solutions. Relating to the total school program and for ensuring the full cooperation of parents in the efficient implementation of such program. All parents who have children enrolled in a school are encouraged to be active members of its PTA and to comply with whatever obligation or responsibilities such membership entails. Parent Teachers Association all over the country shall aid the municipal and other local authorities and school officials in the enforcement. No? Ito yung other part. Okay? Dito naman binibigyan ng, sabihin na lang natin, ng highlight that PTA, no, all over shall aid. Maliban sa school programs, definitely nag-i-extend sa municipal and other local authorities. Dito pa lang sa second paragraph na to, makikita mo how independent PTA. Bakit? Kasi even outside of school setting, kahit sa community setting, meron silang participation, shall aid the municipal and local authorities and school officials in the enforcement of juvenile delinquency control measures. No, pag sinabing control measures, ito po ay mga batas. And in the implementation of programs and activities to promote child welfare. So basically, again, dito pa lang may emphasize na without even putting certain words, just for you to understand, that a PTA number 1 is an independent organization or association. Number 2, hindi lang po sila nag-e-evolve sa loob ng eskwelahan, but even sa labas po ng school, basically the community itself. Okay? Ganyan po kalaki ang responsibility ng PTA. Hindi lang po sila pang eskwelahan. But even here, so meron ako ditong hypothetical question. Paano kung nangolekta pala ang mga members ng PTA? Okay? To aid ang programs ng municipal para lang sa enforcement nito. Ano yung natin pwedeng maisip? Sabihin lang natin, mangolekta sila ng pagkain para sa mga sports activity ng mga nasa boys town, nasa girls town.
Under pa ba ng DepEd ang Boys Town at Girls Town? Hindi na. Under na siya ng DSWD. So dito pa lang na-emphasize na may limitation ang DepEd sa panghihimasok sa PTA. Sabi nga to harmonize, okay? To harmonize yung alin? Yung mandate ng DepEd. So kung babalikan natin dito si Idel, no, para mapakinggan natin yung mga susunod niyang sasabihin. Ang sinasabi rito, ang PTA isang programa, samahan, na para tulungan ng mga estudyante sa kanilang academic performance. Kung ano mga problema ng estudyante, anong problema ng mga magulang at teachers tungkol sa estudyante to enhance their participation sa eskwelahan, yun po yung purpose. Ito yung sinasabi ni dito kasi pinapalabas ni Idol na parang doon lang dapat nakatutok. O sa pagkakaintindi niya, doon lang nakatutok sa performance, academic performance ng isang estudyante. That's just one part of the many things, 'di ba? Kung babalikan nga natin yung definition ng PTA, sinasabi dito, dinidiscuss nila yung problems para makapag-provide sila ng solutions. So, ibig sabihin, complex talaga. Maraming hinahandle na issues ang PTA. Pertaining sa school, pertaining sa estudyante, and most probably pertaining din siyempre sa mga teachers. Kung may issue sila sa mga teachers, ng mga bata, pwede rin siguro nilang pag-usapan to dyan. Pwede sila as a collective organization, as an organization or association, pwede nilang i-raise yun na itong teacher na to, may ganitong problema, whether attitude or sistema ng pagtuturo or ganito, ganyan, ganon. Na pwede rin of course i-discuss. O may isang estudyante, no? Yung mga homeroom, pwedeng i-discuss ng isang magulang na ang may isang estudyante na problematic. Hindi lang siya secluded doon sa academic performance. But definitely, every single problem that arises within the school setting, pwede nilang pag-usapan dyan. Tama ba? Cut PD 603, ma'am. I'll give you a minute. O siya nag-raise ng PD 603 dito. PD 603, December 10, 1974. It is a forum being provided by the law para yung mga magulang at ng mga estudyante at guro ay magkaroon ng pagkakataon mapag-usapan yung welfare ng mga estudyante. Yung pong pinakabuod. Never doon sa PD na yan did mention na pwedeng mangolekta ang PTA ng contribution o collection para sa mga proyekto ng anumang mga proyekto sa isang eskwelahan. Okay. Tama sinabi rito ni Idel. Walang sinasabi na pinapayagan na mangolekta. Explicita. Pero wala ring explicitly sinasabi na bawal mangolekta. Tama? Not unless either sa dalawa ang present. With the application of common sense, no? Kung itatanungin ko kayo, paano ka makakapag-provide ng isang solution? Paano ka makakapag-implement ng isang solusyon? No? Sabi nga rito, efficient implementation of such program. Paano ka makakapag-implement ng isang solusyon? Lalo na kung kailangan mo ng pondo to implement that. Sige nga guys, dyan sa comment section, sumulat kayo. Lalo na sa mga experienced parents na member or officer ng PTA. This is very important na marinig natin yung side nila. No? Mag-cite po kayo ng isang program na pinopose ng isang PTA for the betterment, of course, for the welfare of those children na nag-aaral sa isang school. Ilagay nyo nga po, doon yung naging programa at state nyo rin po ano yung possible ways to implement the program without the use of funding. Okay? Without the use of funding. Para makita natin kung possible nga ba yung gustong sabihin ni Raffy Tulfo. Balik tayo dito. Yes.
Mr. President, I will respond to his Honor's observation on the definition of PTA. Umpisahan ko po kung ano tong PD 603, no? This is the Child and Welfare Code. Familiar po tayo dyan. It's basically a law that governs, is meant to protect children. And Section 77. Section 77, just to be clear, malawak ho itong batas na ito kasi ito din ho ang naging foundation ng Foster Care Act na naging basis ng mga amendments natin on foster care law. So it's a very general law, quite detailed, no, in various ways of protecting children. So there is a section on home and school. Chapter 2 po ito. And Article 77, as his Honor correctly points out, mentions Parent-Teachers Association. It states every elementary and secondary school shall organize a Parent-Teacher Association for the purpose of providing a forum for the discussion of problems and their solutions relating to the total school program and for ensuring the full cooperation of parents in the efficient implementation of such programs. All parents who have children enrolled in a school are encouraged to be active members of its PTA and to comply with whatever obligation and responsibility such membership entails. Parent-teacher associations all over the country shall aid the municipal and the local authorities and school officials in the enforcement of juvenile delinquent control measures and in the implementation of programs and activities to promote child welfare. Mr. President, in response to His Honor's concern or conclusion that the Parent-Teachers Association do not have the authority to collect. Tama ho, no, sir? Mr. President, that is the question, no? That the Parent-Teacher Association, by definition here in PD 603, do not have the authority to collect. That is the question, Let correct? me rephrase what I said. Mr. President, Your Honor, I want a clear definition in our law that states that the PTA is allowed to collect contributions, voluntary or otherwise. Wait lang, did he said a clear definition? Dali lang Mr. President, Your Honor, I want a clear definition. Is it a clear definition or clear statement dapat? Diba? Kasi, as far as definition is concerned, we already have it eh. Okay, definition. Actually, it's not only definition but function of PTA para sa school and para sa community. Okay. For us to understand it, kaya nga sinabi rito sa chapter 2, the home and the school. So, ibig sabihin, the community and the institution. Tama ba? Ngayon, if Raffy Tulfo wants a clear statement stating that PTA are allowed or not allowed to collect funds from the parents, then gumawa siya ng batas. Gumawa siya ng batas that will clearly state na ang pagkukolekta ng PTA is allowed or not. 'Di ba? Babalik na naman tayo sa sinabi dito. TVP Sara, anong sabi sa kanya? Ang rule-making power po ng DepEd is very limited kumpara sa kanya. You can create the law that can be implemented rather, not only para sa private, not only para sa public, pwede rin niyang ma-implement across, even sa private. Dintayin na lang natin umalma ang PTA. At mag-file sila ng reklamo for the unconstitutionality of this. Diba? Gaya ng sinite ko sa inyong GR number. Saan daw sa Constitution? Punta ka sa Bill of Rights, Idol.
meron article doon that protects this organization. Diba? Kasi pag gumawa ka ng isang Republic Act, no, dapat hindi siya nagiging contradicting sa ating Constitution. Same way na pag gumawa ka ng imagine guys, no, even handbook. As simple as employee's handbook or student handbook. Naka-anchor po siya sa mga batas natin. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng policy that will gonna be against our laws and our Constitution. So again, babalik na naman tayo dun sa pinaka-basic na sinabi. Kailangan gumawa ni Raffy Tulfo ng isang batas na magbabawal niyan. And hayaan natin ang PTA na i-call out ang Supreme Court. At sabihin that that particular provision of the law is unconstitutional. Diba? Yun po gusto ko para maging malinaw po sa atin lahat. Yes, Dapat po understood. nandito, meron po ba? In fact, ang nakita ko lamang po, definition ng PTA, which is, sabi mo, very vague, general, is PD 603, pinakamalapit. However, dito sa PD 603, hindi po sinasabi na ang PTA ay binuo para mangolekta sa mga estudyante ang mga eskwelahan. Mr. President, Your Honor, Madam. Mr. President, I just needed to confer with DepEd if tama po ang intindi ko. So in Article 77 of PD 603, which I had just read into the record, as I said, it states there that that every elementary school shall organize ito nga hong PTA relating to the total school program to ensure full cooperation of parents in the efficient implementation of such programs. To address, they are meant to create a forum to address the problems and the solutions. So the practice of DepEd has been to support to allow the PTA to follow the mandate of Article 77, and if they need to raise funds to be able to address these problems and solutions, including the implementation of the programs, then they are governed by their own guidelines in implementing those I'm programs, sorry, Mr. including yung at tapusin ko lang po, Sige po. including yung fundraising. Yan po ang naging practice ng DepEd since 1969 po. Practice is different from what the law says. You can practice anything you want. Pwede mag-practice ang DepEd. Lahat ng klaseng practice na gusto nila. Pero dapat nandoon sa batas. Pero kung wala sa batas yan, then yung practice na yun. Okay. Dito sa sinasabi ni Aiden, pinapalabas niya, no? Na may sinasabi rito na bawal. Only because, para sa kanya, bawal dahil walang nakalagay na pwede. Pero kung babalikan din nga natin yung definition, meron din ba explicitly na sinasabi rito na ipinagbabawal? Wala rin naman eh. 'Di ba? Kaya kung babalikan natin tuloy, yung concern niya, kung na-identify yung problem, na-identify ang solution, at gusto nilang i-implement ang isang program,
Itong program na to is mag-a-address, no, sa problem na to. Itong implementation ng programs na to is solution sa problems na to. Paano ko ang pagpapa-implement nitong program na to as a solution requires funding. Paano mo may implement efficiently ang isang program kung walang pondo? Ano to, titigan lang tayo? Bakit din sa tingin nyo hindi nilagay dito, we prohibit? Like kung paano din sinabi doon sa isang law na sinight din niya. Yung prohibition. Pero bakit dito hindi sinabi? Hindi nila nilagay explicitly na pinoprohibit ang PTA from collecting funds. Diba? Hindi ang tanong natin, no? Sabi ko nga sa inyo, understanding this law only requires a simple common sense. Ay labag sa batas. There Again, is actually, Mr. ma'am, President, no sandali po. prohibition. Sinabi mo kasi, Madam, fundraising. So pwede mag-fundraising ang DepEd. It's been a practice through the DepEd, magkakaroon silang fundraising under PD 603. Pero, Mr. President, Your Honor, sa PD 603, wala talaga ako makita rito, kahit na letter by letter, tinitingnan ko, wala talaga nagsabi rito na pwede mag-fundraising, na pwedeng humingi ng contribution, humingi ng tinatawag na voluntary contribution. Wala talaga. So it seems to me na yung DepEd ay gumagawa-gawa ng sarili nila ng guidelines sa isang batas. Gumagawa sila ng sarili nilang IRR. Mr. President, I'll go back to what the Republic Act states. It prohibits collection and contribution from students. And so the policy of DepEd has been to allow the PTAs to follow their own guidelines wherein contributions among the parents are allowed. So Okay. to be clear, just to be clear, Mr. President, importante po na maliwanag yung pagsagot ko sa napakamahalagang tanong ng ating kasamahan. Bawal talaga ang pagkolekta sa estudyante, and that is being honored by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request or request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga yon. Bawal. But- So kung bawal po, bakit po Correct. nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante, especially po sa Mr. mga hirap? President, I would Ito yung concern na gusto ko rin ma-address. Yan sinasabi ni Raffy Tulfo. No? We need to collect the names of the complainant. We need to connect the names dun sa mga taong nangongolekta. Because against nga naman talaga yan sa batas. Against yan sa policy rin ng DepEd. So those people need to be reprimanded, whether they are the teachers, officials of the school, or even PTA members. Ito yung kailangan natin i-address. Ano yung best remedy natin or best solution para ma-address natin to? First, to file complaints. Mismo sa DepEd, lalo na if you are under definitely sa ng DepEd. Pero for you to create a different hindi definition eh. 'Di ba? Hindi definition. Pero for you to create a different way of understanding the provision of 603 under Article 77, parang hindi yata makatarungan para doon sa batas yun. Plus the PTA, no, as an organization. Para sa akin lang to guys, no? would like to clarify, never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala po silang collection sa estudyante. Ang meron, I'm sorry, we can I beg to identify disagree. the issue. I No, the beg issue to disagree, ma'am. Okay, here's the thing. The policy is never mangolekta sa estudyante. Okay, that's the policy. Pero, hindi ko, ako personally, no, hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi nga nangyayari yon. Meron at meron definitely gagawa nun. Guys, sa laki ba naman, ilang milyon, guys, ang estudyante under ng DepEd.
Pero gano nga, tama nga yung sinabi niya I'm not sure if it was Kaayo or si Teacher Mark ang nagsabi. Gano ba karami itong mga teachers, itong mga magulang na to na nagrereklamo regarding that? No. Ako personally, I want DepEd to I want to request sa DepEd to syempre to investigate this. Kailangan ma-address to ng DepEd kung may ganitong mga paglabag. Pero is it enough? Yung mga reklamo ba na yan, is it enough to create a law? To benefit the few, you need to create a law. Ganun ba yun? I'm not saying na hindi natin dapat i-address ang problema nila. Sinasabi ko lang, there are other ways as we speak na pwede nating ma-address itong issue na to. Saan dapat siya mag-umpisa? By filing a formal complaint. Hindi to Raffy Tulfo in action. Sa DepEd. Ngayon, kung papanoorin nga natin yung isang episode ni Attorney Claire, si Raffy Tulfo lumalapit din sa gobyerno. 'Di ba? Gaya nito nangyayaring to. Saan ba siya lumapit? 'Di ba sa gobyerno? Sino rin magre-resolve niyan? Raffy Tulfo ba? Hindi. Ang DepEd. 'Di ba? So ngayon, babalik ko sa inyo yung tanong. Dami natin tanong, no? Naiintindihan ba ni Raffy Tulfo ang provision ng Article 77 under PD 603? May sinasabi rin ba dyan sa Article 77 na yan na ipinagbabawal ang pangongolekta? Okay. Number 3, hanggang saan lang ba ang power ng DepEd sa isang independent organization gaya ng PTA? And lastly, kaya ba na mag-implement ng isang program ang PTA na walang fundraising? Kaya I'm asking, no, hindi naman ako ganun ka-familiar. Ako po kasi ay lumaki po kasi ako sa isang private school hanggang ako ay naka-reach ng high school. Pagdating ng college, nasa public university man ako pero walang PTA. hindi na nag-i-exist ang PTA doon. Okay? And sa amin, no, bilang ako ay nanggaling sa public, hindi ko rin po naranasan na nagkaroon ng mga collection. Even sa student council namin. Walang ganun. Kung meron man, siguro kung meron man, very minimal. So para maintindihan natin saan nanggagaling yung mga magulang galing sa mga public school, I would really love to hear your thoughts about that. Gusto ko marinig yung mga boses nyo. Gusto ko malaman ko ng mga problema nyo na pwede nating erase directly kay DepEd. Hindi mo kailangan gumawa ng batas that serves the few. Kailangan mo lang humanap ng ways para magamit mo yung ibang batas that will help you resolve the issue sa mga ganitong klaseng pang-aabuso. Whether ng member or official ng isang PTA. And DepEd has nothing to do with it. Again, ang pinaka-root ng issue na to is yung pangongolekta ng PTA. And clearly, it has nothing to do with DepEd. Okay? Limited lang ang powers ng DepEd pagdating sa pag-regulate sa PTA. Okay? Kasi kung mamandohan lang naman din nila ang PTA, they might as well magpaka-empleyado na lang sila ng DepEd. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment your thoughts. I-share nyo na rin kung ano yung mga nasa loobin nyo. Para ba sa inyo, naiintindihan ba talaga ni Raffy Tulfo kung ano ang sinasabi ng PD 603 Article 77? Enjoy your day, guys. Bye!